Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message na dapat mong malaman ngayon. Sa sobrang init, nagtatagtuyot na, 'di ba? Asahan nyo na guys na ang kapalit niyan ay malakas na bagyo. Mag-uumapaw yung tubig, magkakaroon ng baha. At saka yung lindol, ganun din. Maigi na alam mo na lilindol or magkakabagyo para makakapaganda yung katawan mo at isip mo. Para makaiwas sa pagpapanik. Kahit naman kasi hindi hulaan, mararamdaman nyo na parang kakaiba na. Ano man ang pagdaanan natin sa taong ito ay manatili pa rin tayong magtiwala kay God. Pero syempre guys, hindi pa magugunaw yung mundo kasi wala namang nakakaalam niyan. Kailangan ng pag-iingat. Yun yung isa sa importante. 5 yung cards na kailangan natin. Ang unang card ay 6 of Wands in reverse, King of Swords in reverse, 5 of Pentacles, 4 of Swords, at Page of Cups. Naka-4 na cards ka na nagsasabing nasa lowest part ka ng buhay mo. Ang ilan sa ipinapakitang problema, may person na hindi tinupad yung pangako niya, binetray ka, meron kang naging kaaway, ang ilan naman nagkaroon ng health problem, merong hardship sa career at saka sa money. Pero ang advice ng mga cards ay mag-slow down ka muna. Para hindi ka magkaroon ng maling desisyon at saka itong problems na ito ay lilipas. Magiging fruitful ulit yung buhay mo. At magsisimula ito sa love. Lahat naman ng bagay kailangan may love. Para naaayon sa tama yung mga ginagawa mo or decisions. Dahil ito yung gusto mo. Sa career or negosyo, ang advice ng mga cards na ito, gawin mo yung mga bagay na nararapat. Lalo na't ang ilan sa inyo sa career, merong person na nagmamarunong. At saka, may mga tao talaga na mahilig pumuna. Pero yung puna na yun, gamitin mo para ma-motivate ka na magpursige ka sa trabaho. Or magkaroon ng idea na kung paano mo mapapalawak yung negosyo na meron ka. Subukan mo muna. Pero kung tingin mo, hindi ka na talaga happy at saka hindi na nagpo-progress yung career mo or negosyo, ito na yung tamang panahon para maghanap ka ng bagong magpapasaya sa buhay mo na career o kaya negosyo. Sa mga single or nasa relationship, ano man yung circumstances or pangyayari sa buhay mo, deserve mo na mahalin or makatanggap ng pagmamahal. At saka sa relasyon, hindi pwedeng sunod-sunuran ka lang sa person mo. Magkaroon ka rin ng sarili mong desisyon. At saka ang ilan sa inyo sa relasyon, nagiging malayo yung loob mo sa person mo kasi may mga problems kayong hindi nasisettle. 2 cards na yung nagsasabi niyan at saka ang ilan sa inyo, nagpapanggap ka na happy. Sa mga single naman, ang advice ng mga cards ay medyo taasan mo yung standard mo sa pagpili ng makakarelasyon. Yung person kasi na magugustuhan mo or makakarelasyon ang magiging batayan mo para sa kung ano yung gusto mong relasyon sa future. At saka hindi mo kailangan magpanggap kasi merong person na mamahalin ka kahit meron kang mga weakness. Ang ilang single naman ay merong potential person na nagkakagusto sa'yo. I-reveal niya na kung sino siya. Matagal niya nang gustong sabihin sa'yo pero hindi niya alam kung kailan yung timing na good mood ka.
Ang ilan naman na nasa relationship, okay yung relasyon nyo kasi mas nagfo-focus kayo sa kung ano yung masaya, hindi sa stressful na sitwasyon. Ang next card ay the Death, Page of Swords, Ace of Cups at Two of Cups. May mga pagbabago mangyayari sa buhay mo na ikaw mismo yung magdidesisyon. At positive ang magiging resulta or balik sa iyo ng universe dahil sa mas pinipili mo yung happiness. Sa financial, merong paparating na problem. Pero nakadalawang cards ka na hindi to pang matagalan. Mau-overcome mo ito. Ang ilan sa inyo sisikapin mo na malagpasan yung problema sa financial. Ang ilan sa inyo sa career or negosyo, merong increase sa financial kasi ang ilan sa inyo meron kang side business. Or kung may negosyo ka, mas pinapalawak mo pa ito kaya nadadagdagan yung kita mo. At dahil sa tiyaga, yung financial mo mas lalong nagiging stable at saka secure. May mga oportunidad na darating na hindi mo inaasahan or aakalain na mas magpapaangat sa kita mo. Ang ilang single naman, itong mga cards na ito ang nagsasabi na dapat baguhin mo na yung pananaw mo sa love. Ang ilang single, pinoprotektahan mo yung sarili mo sa mga potential person. Kung nabanggit ko kanina, merong person na kailangan taasan ng standard, meron namang single na masyadong ginugwardyahan ng sarili. Huwag mong limitahan yung love na dumarating sa'yo kasi deserve mo yan. Lalo na single ka man or nasa relationship, na-meet mo na or mamimit mo na yung person na pangmatagalan na makakarelasyon na ito na yung soulmate. At saka guys, kung ano yung nakatadhana, hindi talaga yan pwedeng maiba. Kaya hindi mo kailangan huminto na magmahal sa ibang tao. Kasi kung para sa iyo, hindi yan mapupunta sa iba. Sa mga single, babalik yung past person mo. At gusto niyang magkaroon kayo ulit ng koneksyon. 3 cards na yung nagsasabi. Ang ilan na nasa relationship, magkakaroon ng renewal. Mag-uumpisa kayo ulit ng person mo na merong ng understanding at saka patience. Ito muna yung alamin natin yung, advice ng mystical card. Ang ibig sabihin nitong peace ay magkakaroon na ng kalma sa anumang sitwasyon na kakaharapin or kinakaharap. Ang ilan sa inyo magkakaroon ng restart. Lalo na kung patungkol ito sa relasyon, pareho nyo itong kagustuhan. Kaya huwag ka masyadong mag-alala. Itong prayer naman ay pinapaunawa sa'yo na maging flexible ka sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Kailangan mo ding mag-relax at magkaroon ng communication sa pamilya. Itong inner child naman, kahit ano yung sitwasyon na kinakaharap mo, huwag ka masyadong magpaka-busy. Gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo para ma-refresh yung isip mo at saka katawan. Isang card na lang yung kailangan natin. Ayan, love. Ito yung dapat mamayani sa anumang negative na sitwasyon. Kailangan maging klaro sa'yo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo at saka mas makakabuti yung magsimulang muli. Malaki din ang potential mo sa buhay kaya alamin mo kung ano talaga yung purpose mo.
Ang ilan na nasa relationship naman kaya hindi kayo nagkakaroon ng pag-uusap ng person mo. Kasi pareho kayo na takot na pag-usapan kung ano yung pagkukulang sa relasyon. Pareho kayo ng person mo na gustong mag-grow at saka yung magkaroon ng pagkakasundo. Pinapakita rin sa cards na mahal nyo yung isa't isa. Maybe pareho kayo or isa sa inyo na ayaw ng painful na pag-uusap or nakakaiyak, umiiwas sa ganong sitwasyon. The Hangman, Seven of Pentacles at King of Pentacles. Pinapakita ng mga cards na meron kang kailangan isurrender at saka isakripisyo. At saka pinag-iingat ka rin sa mga plano mo sa buhay. Kung ano yung sinimulan mo, kailangan tapusin mo ng maayos. At saka ilan sa inyo magsuslow down na. Maybe dahil sa magre-retire ka na sa trabaho mo o kaya sa mga ginagawa. At saka nakadalawang cards ka na para sa mag-grow yung money na darating sa iyo. Siyempre, positive din yan para sa career o kaya sa negosyo. At kung nag-aaral ka man, hindi nasasayang yung paghihirap mo sa pag-aaral. Meron itong maganda na patutunguhan, patuloy na tagumpay. Ang ilan sa inyo kung hindi ka satisfied sa treatment o kaya sa gamot na iniinom mo, tingnan mo muna hanggang 1 linggo. Maliban na lang kung merong negative effect sa iyo, 2 days pa lang, kailangan mo nang bumalik sa doktor para magkaroon ng panibagong treatment o kaya second opinion. Kasi dalawang cards na yung nagsasabi na magkakaroon ng improvement sa kalusugan mo. Sa mga single or nasa relationship, nakatatlong cards ka na i-priority mo yung happiness mo. At saka yung potential person na magkakagusto sa'yo ay mature, secure at stable ang career. Para sa mga nasa relationship, kailangan give and take sa pagkakaroon ng desisyon sa relasyon or pamilya. At saka ang ilan sa inyo sa relationship, sinisikap mo na maunawaan yung person mo. Inoobserbahan mo siya at saka inaalam ko ano yung pagkakaiba nyo. Itong The Hierophant naman na nagsasabi na mas pinapatatag mo ang spiritual na connection kay God. Dahil sa ang ilan sa inyo nakakatanggap ka ng countless, hindi mabilang na blessings na dumarating sa buhay mo pagkatapos ng iba't ibang trials na dumating. At itong card naman na ito ang nagsasabi na maging aware ka sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Mapapagana mo ito sa pagme-meditate, yung makakapag-relax ka, yung may enjoy yung music na gusto mo, kung ano yung mga makakapagpasaya sa iyo.